Dini nga pala sa amin ay napakadaling dumilihan siya ng pang-ulam. At saglit nga lang ako din sa hibasanan ay ayun, pang-ulam na agad. Inabot nga lang ng siyam-siyam sa pagluluto at wala ding inulam ng tanghalian. At inuna pa ay pakikipagdaldalan. So yun na nga guys, for today's video ay ayun, may parcel. Wait lang, may natawag. Natawag yung rider. So yun na nga, mabalik tayo. Papunta nga pala ngayon ako sa hibasanan. Syempre, saan pa baga ang punta kundi sa hibasanan? Ay, ba't parang nagagalit na naman? So bali ito nga palang upload ko ay late na at matagal na itong video na ito. At lagi naman, medyo naging busy kasi ako ng piyesta at gawa ng ayun, may dumating na mga bisita at napalaban pa nga ng tsacha. So bali flex ko nga lang pala ring aking belt bag. Na paborito ko ngayong gamitin kahit sa hibasanan o sa galaan. Nagustuhan ko kasi maganda siya gamitin. Hindi nga tulad dati nung ginagamit kong bag. Kapag tumungo ako, tutungo din yung bag. Teka lang, paano nangyaring tumungo din ang bag? Nalawit kasi kapag tumungo. At saka nagustuhan ko yan kasi marami kang pwedeng ilagay. Ang nilalagay ko dyan ay power bank, 2 cellphone at saka yung extension rod na ginagamit ko kapag ako'y nag-vlog at saka flashlight. At saka waterproof din siya kaya wala akong problema kahit ako'y abutan ng ulan din sa dagat. Kaya naman napa-order pa nga ako ng isa pa para naman magkaiba yung ginagamit ko sa hibasanan at sa paggala. Kasi natatawa ako dun sa nababasa ko. Nakita lang ako naka long sleeve at saka naka pants nung ako'y gumala. Ang itsurahin ko daw ay parang manghihibasan pa rin. So yun na nga, mabalik tayo. Maganda nga pala ang panahon ngayon at ang ganda nga ng sikat ng araw. Ang gandang pagmasdan ng paligid, nakaka-relax. Alam nyo, kahit dito na ako nakatira at lagi na ako nakakita ng mga ganyan tanawin, ako'y banong-bano pa din talaga. Ang ganda kasing pagmasdan. Nga pala hindi ko alam kung ano makukuha kong pang-ulam ngayon. Bahala na si Batman. Pero ayan nga at may nakita nga ako ditong kalantigas. Wala nga pala siyang sipit at parang hindi ko siya trip ulamin. Payat kasi. Tapos ang ligalig pa niya. Kaya hinayaan ko na lang. May nakita nga pala ako ditong lambat. Ito yung tinatawag naming putos. Yung bagang maghaharang sila ng lambat dyan kapag taib tapos apahibasan nila. Sa ganito nga pala pwede rin kami makikuha ng isda dyan kung tapos na yung may-ari ng lambat na manghuli. Kasi meron silang nakakaligtaan na hindi nila nahuhuli. Kami yung taga-said. Pero mukhang wala namang asaid din dito at parang wala man lang nagalaw dyan na isda. Oh, puro bato. Mahaba nga pala yung lambat na yan mula dun sa dulo hanggang dito sa kabila. At ngayon nga pala napakalawak ng hibas at ako nga na naman ulit ang nanghihibasan laang dito. Ako lang talaga matyagang manghibasan din sa amin. Paano ta naman inangagalit kayo kapag hindi hibasan ang vlog ko? Parang kasalanan nyo pa yan. Oh. Nga pala kakaumpisa ko pala ang manghibasan ay naginit na agad ang aking cellphone at nag-swimming na. Binanlawan ko nga pala para hindi kalawangin. Bukas pala yung bag ko pag tungo ko ay nalaglag yung cellphone. Waterproof nga yung bag, bukas naman ay di wala din. Pero mabuti na nga lang at ang cellphone ko naman ay water resistant. Okay lang yan kahit mahulog sa tubig. Basta wag lang mapapatama sa bato at mabasag. Ay, nga pala may napansin ako dito sa bato. Mga nakadikit sa bato. Nakikita nyo ba? Na may mahal na siyang iba. Lakaoy. Hindi yun na nga na ito oh. Hindi lang masyadong mahalata. Pero mahal kita. Lakaoy, anong kiri? So yun na nga, tama ng kakirihan at mabalik na tayo din sa natukoy kong suso. Yung ganda rin nga palang klase ng suso ay hindi masyadong mapapansin din sa batuhan. Pero kapag nga ang pagmumukha mo ay lagi na lang nasa hibasanan, madali mo na silang mapapansin. Yung ganito nga pala tinatawag namin tumpok-tumpok at gawa ng kapag nakakita ka kasi ng ganyan, maramihan sila o nagtutumpukan baga. Bihira ka makakita ng ganyan na isa lang. Ayan nga at ang dami kong nakikita din sa may gilid ng bato. Sabi nga pala ng iba mapait daw ang lasa ng ganito. Hindi naman. Basta yung laman lang talagang akunin mo. Bihira nga pala ako makachimpo ng ganito sa hibasanan. Kadalasan ay paisa-isa lang yung nakukuha kong ganyan. Pero nakachimpo nga ako na isang bato na dami. Mga nakadikit sila din sa may gilid ng bato. Teka lang, bakit parang nabanggit ko na yung kanina? Paulit-ulit na lang na naman ay ano. Nakakatuwa kapag nakasumpong ka ng ganito at gawa ng ulam agad. Hindi ka na magpakahirap pang mag-uli. Nga pala may mga nagme-mention sa akin dun sa isang content creator na namatay nga at nakakain ng devil crab. Wag po kayo mag-alala at dito naman po sa lugar namin ay alam talaga yun ay may lason. At saka yung mga ikino-content ko naman po ay yung mga karaniwang kinakain talaga din sa amin. Nakalungkot, siguro hindi siya masyadong pamilyar sa mga lamang dagat. Dati may content ako na hindi ko itinuloy. Yun ay crab din. Yung crab na tinutukoy ko ay kinakain naman talaga yun dito sa amin. Kinakain din sa ibang lugar. Kaya nga lang ay meron baga siyang katulad na may lason. Kaya hindi ko na itinuloy. Marami namang pwedeng makain sa dagat. Yun talaga nga siguradong sigurado tayong nakakain yun. Huwag tayong sumubok ng mga bagay na hindi tayo sigurado. At mahirap na at gawa ng buhay nga ang nakasalalay. Ingat din po tayo sa paggaya sa mga napapanood natin sa social media. Kasi minsan yung nakita natin sa video, akala natin yun yung nakuha natin pero iba pala. Tulad nga nung minsan na may nag-send sa akin ng picture. Nanguha din siya ng mga devil crab. Tapos tinatanong niya sa akin kung pwede daw ba yung kainin. Pero alam niyo yung mga pinapanguha ko naman po na crab ay malayo ang itsura kumpara doon sa mga devil crab. Kung hindi po kayo sigurado or hindi pamilyar sa inyo yung mga nakikita nyo sa dagat, pwede po kayong mag-search o di kaya naman ay wag na lang talagang kunin para siguradong safe po kayo. So yun na nga, mabalik tayo din sa aking inapanguha at parang hindi sila nauubos, ang dami. Nga pala kapag maraming ganito sa bato, marami nakadikit na susuyaan. Nakadikit sila sa parang itlog na yan. Pero wala nga ako nakita mga nakadikit. Mga nagsikalat kasi sila. Yung iba ay mga nasa gilid laang ng bato. Wala pa nga palang isang oras ako nangunguha ay marami na agad akong nakuha. At dahil nga medyo marami naman na ito nakuha ko kaya tama na yan. Pero hindi pa nga ako
mauwi at magalibot muna ako din sa hibasanan. Ang laki kasi ng hibaso, ang lawak baga na nahibasan. Baka may iba pa akong makita ditong pwedeng ulamin. Doon nga pala sa inapanguhaan ko kanina ng suso, marami pa rin naman ako nakukuha kung maghahanap pa rin ako doon at mga nagkalat nga sila din sa hibasanan. Pero ako inatamad na, ganun bigat na nga ng aking dala. Parang ang gusto ko namang hanapin ay tuyong, parang namimiss ko ang lasa ng tuyong. Pero ayun nga, pagbuklat ko nitong bato, ganong suso na naman ang nakita ko. Timbon-timbon sila din sa ilalim ng bato. Mukhang ito lang talaga ang mauulam ko ngayon for today's video. Ngayon kasi kahit saan ako magtingin, palagi ako may nakikitang ganyan. Tapos kahit anong bato ang buklatin ko, may nakikita pa rin akong ganyan. O edi panguhain natin at sayang. Maigiyan kaysa walang maiulam. Tapos pagbuklat ko nga pala nitong isang bato, nagulat ako at gawa ng yung kamay ko pala ay malapit na din sa may stonefish. Oh. Buti hindi ko nahawakan. Kung nahawakan ko ay naku, paniguradong palahaw. Ang sakit pa naman makatinik niyan. Yan yung dahilan kaya kapag nangihibasan kami, nagdadala talaga kami ng pangkawit na pinambubuklat namin sa bato o di kaya ay pandukot sa bato. Nga pala dahil marami na yung mga nakuha ko kaya naman ay uuwi na talaga ako. At medyo mainit na rin kasi. At saka tumataib na pati. At nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Joel Reduban, Lakwat Serong Cosenero, Alvin Baon, Chris Decker, Regine Baltasar, Jairus Bangay, Buhay Isla Vlog, Putinsyano Family at Kalimutan Family, at kay Ayana Matias. So yun na nga, nakauwi na nga pala ako at nilaga ko nga pala itong mga nakuha kong suso. Kadalasan nga palang ginagawa namin luto sa ganito ay nilalaga lang namin tapos tatanggalin yung laman, sausaw sa suka at toyo. Tapos ayun, ulam na. Tapos minsan naman kinukuha namin yung laman at aadobohin namin. At yun nga ang gagawin ko ngayon. Wala lang, share ko lang. Yung pinakalaman nga lang palang kinukuha ko, hindi ko sinasama yung puwetan. Yung iba nga pala ay mahirap tanggalin ang laman pero wari ko naman na hindi kulang sa laga. Kaya yung iba ay pinukpo ko ng martilyo. At inabot na nga pala ako ng gabi sa pagluluto at nakipagdaldalan pa ako sa aming kapitbahay. Kakunti nga lang pala yung mga nakuha kong laman at humingi nga si Tito at yung pinsan ko. At ayun nga nung tiyaga magpukpok dun sa kanila at inapapak nila. So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye!